Magandang araw. Ako nga po pala si Riza, 24 na taong gulang. Single at kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang bar and hotel attendant. Gusto ko lang i-share sa inyo ang naging karanasan ko na siyang nagsilbing aral sa akin. Nangyari iyon nang mapilitan akong lumuwas mula probinsya para makitira sa bahay ng aking kakambal. Masyado kasi akong naging abala sa pag-aasikaso ng mga papeles para matupad ang pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Maliban sa mabilis ang takbo ng mga proseso sa syudad, kailangan din ng personal appearance at dumaan sa maiksing interview para makumpleto ko ang aking mga requirements. Mabuti na lamang at pumayag ang brother-in-law kong pansamantala kong manirahan sa kanila, kahit sabihing makakaapekto sa privacy at budget ng kanilang pamilya ang biglaan kong pagdating. Magpahinga ka muna at alam kong napagod ka sa biyahe, wika ni Rika, ang aking kakambal. Isang maaliwalas na ngiti na lamang ang isinukli ko kay Rika habang pinagmamasdan ang inilahad nitong malambig na orange juice at strawberry cake sa aking harapan. Hulaan ko, hinanda mo talaga tong cake para sa pagdating ko? Tanong ko habang masiglang nakatingin sa kanya. Mabilis naman itong tumango para kumpirmahin ang hula ko. Kung hindi ako nagkakamali, ay 2 taon na silang kasal. Ngunit masasabi ko pa ring napakaswerte ng asawa niya kay Rika. Maliban sa mabait, maasikaso at masipag ang aking kakambal, ay lamang na lamang din ang talent nito sa kusina. Tulad ko ay pangarap din ito noon na makapagtrabaho abroad bilang isang pastry chef. Ngunit sadyang tadhana pa rin ang nasusunod sa ating buhay. Kung kaya naman nang mag-cruise ang landas nila ni Kuya Daniel, ay mas pinili nitong manatili sa bansa at magpatayo na lamang ng isang maliit na pastry shop. Siyempre, darating ang kakambal ko eh. Hindi naman ako malulugi sa isang pirasong cake, hindi ba? Anya at siya kapilyang ngumiti sa akin. Mahina na lamang akong natawa sa sinabi nito at minabuting sabihin sa kanya na may mga pinadala ang nanay namin para sa kanilang mag-asawa. Nagmamadali naman itong binuksan ang kahon sa ibabaw ng bagahe ko at excited na ipinakita kay kuya ang mga nakabalot pang chicharon, boneless danggit at otap. Habang nag-uusap silang mag-asawa, ay napansin yata nitong bigla kong natahimik sa aking kinauupuan. Huwag kang mag-alala, Riza. Mabuting tao ang Kuya Daniel mo. Wala kang dapat ikahiya sa kanya, lalo na sa pamangkin mong si Danica. Wika niya habang puno ng lambing na nakahawak sa braso ng kanyang asawa. Hindi ako agad nakasagot, pero alam ko namang napansin ni Daniel ang paminsan-minsan kong pagsulyap sa kanya, dahilan para mapangiti ito. Medyo nahiya naman ako, kaya hindi ko na yun inulit at ibinaling na lamang ang lahat ng atensyon ko sa aking pagkain. Kung hindi ako nagkakamali, ay nagtuturo ang mister niya sa isang public school. Sanay na sanay siyang makipaghalubilo sa ibang tao, kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit ganito na lamang kalakas ang radar niya. Masasabi ko namang magaling pumili ng mapapangasawa ang aking kakambal. Maliban sa gwapo, matangkad, ay maputi din si Kuya Daniel. Kaya sa unang tingin, ay mapagkakamalang may iba itong lahi dahil mayroong kakaiba sa aura at tikas niyang sa foreigner lamang kadalasang nakikita. Just feel at home, okay? Para saan pa't naging kakambal kita? Kung ibang tao rin naman ang turing namin sa'yo.
Dagdag ni Rika na labis ko namang ikinatuwa. Pagkatapos ng tanghalian, ay napagpasyan kong magpahinga muna saglit sa kwartong binigay nila sa aking mag-asawa. Idlip lang sana ang gagawin ko sa loob. Pero nagkasundo yata ang pagod at katawan kong matulog muna. Pasado 10:00 ng gabi. Naalimpungatan ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi ko alam kung bakit mas pinili kong bumangon muna at lumabas sa aking kwarto. Marahil dahil nakaramdam ako ng bahagyang panunuyo sa aking lalamunan. Kaya pag inom ng tubig, ang una kong naisip na gawin. Nasa bandang dulo ang kwarto ko. Kaya wala akong choice kung hindi dumaan sa master's bedroom at sa kwarto ng aking pamangkin. Mahinahon at puno ng pag-iingat ang mga hakbang na ginawa ko upang hindi makalikha ng kahit anong ingay sa paligid. Kulang na nga lang ay gumapang ako sa sahig sa sobrang ingat. Sa kabila ng ginawa kong effort, hindi ko inasahan na magugulat ako sa aking maririnig. Sinubukan ko munang bumuntong hininga sa pag-aakalang guni-guni ko lamang yun. Pero ganun na lamang kabilis, naghurumentado ang puso ko. Nang muli kong marinig ang mahinang ingay at pigil na boses mula sa hindi kalayuan. Pinagmasdan ko ang pintong nakapaligid sa akin. Lights off ang mga yun, maliban na lamang sa master's bedroom. Gustuin ko mang baliwalain ang narinig ko, ngunit parang may bumubulong sa akin na manatili muna sa aking kinatatayuan para makiramdam. Huwag kang masyadong maingay, Han. Baka magsingsiri ka. Pabulong na boses na narinig ko. Kabado kong napalunok nang marinig ko ang boses ng aking kakambal. Hingal man ng bahagya, ngunit malinaw pa rin sa pandinig ko ang mga sinasabi niya. Nasundan iyon ng mahinang kaladyaan. Hanggang sa maya-maya ay tumahimik ang paligid at tanging mabibigat na paghinga na lamang ang naririnig ko. Ayoko mang mainggit sa aking kakambal, pero para bang nagkaroon ng sariling isip ang aking katawan. Habang tumatagal ako sa aking pwesto, ay tila nadala ko sa aking mga naririnig na unti-unting pumupukaw sa aking uhaw. Hindi ko na rin maiwasang huwag mag-isip ng kung ano-ano na nagaganap sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Doon, parang nag-flashback na bumalik sa alaala ko ang matamis na ngiti ni Daniel habang nakatingin siya sa akin kanina. Hindi ko tuloy naawat ang sarili ko na huwag mag-isip kung tunay ngang mahusay siya pagdating sa kama. Ilang minuto ang lumipas, ay mas lumala pa ang mga naririnig ko. Ilang beses ko na ring inuutusan ang sarili kong umalis na sa aking kinatatayuan, ngunit para bang ayaw nitong makinig sa akin. Hanggang sa dumating ang puntong, hindi ko na maawat ang sarili kong dumungaw sa nakaawang na pinto ng master's bedroom. Mula sa aking pwesto, ay nasaksihan ko ang pawisang mag-asawa na walang sawang nagdiwang sa malamig na gabi na para bang mga bagong kasal. Nakamasid lamang ako sa kanila, pero para na akong sinusunog ng buhay sa aking pwesto. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang alab na tumupok sa akin mula ulo hanggang paa, at mas lumala pa yun hanggang sa hindi ko na nalabanan pa. Isang hakbang paatras ang ginawa ko upang makaiwas nang hindi inaasahan na magtama ang mga mata naming dalawa ni Kuya Daniel. Ilang taon na ba akong walang karanasan sa kama at ganito na lamang ang epekto sa akin noon? Tanong ko sa aking sarili habang nakatingin na sa kisame. Pinansin ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang bumabalik sa alaala ko
ang mga nasaksihan ko sa master's bedroom. Ano na, Riza? Kung bakit ba naman kasi hindi ka nalang tumakbo at umiwas, diba? Sana hindi ka nalang nagpunta doon. Nagkaroon ka patuloy ng sakit sa ulo ngayon. Inis kong sambit nang makasiguradong nagtama nga talaga ang mga mata naming dalawa ni Kuya Daniel kanina. Gusto kong mapasabunot sa aking sarili dahil nag-aagaw ang guilt, inis at kagustuhan kong alalahanin ang mga nangyari. Yung kakaibang behavior ni Daniel kanina, ano kayang ibig sabihin nun? Bakit ganun na lamang siya makatingin kahit abala silang dalawa ni Rika ng mga oras na yun? Para siyang naiinggit, nag-iinis na ewan at ayoko mang aminin, pero alam ko sa sarili ko na tinamaan ako sa aking natunghayan at nakaramdam ako ng inggit para sa aking kakambal dahil sa alapaap na kayang ibigay sa kanya ng kanyang asawa. Habang unti-unting bumabalik sa alaala ko ang nangyari kanina, ay hindi ko namalayan na unti-unti ko na palang binababa ang short ko hanggang sa tuluyan kong tinugunan ang uhaw na bumabagabag sa akin. Makailang beses ko ring hiniling na sana'y huwag nang maulit ang nangyari kagabi sa takot na baka magkasala lalo ang madumi kong isipan. Hanggat maaari, ayoko nang lumabas ng gabi sa kwarto at lalong hinding-hindi na rin ako pupunta sa kwarto nilang mag-asawa. Sinubukan kong isantabi ang nangyari. Magkakasama pa kaming kumain ng breakfast. Ginawa ko ang aking makakaya upang kumilos ng normal at walang pagkailang na mararamdaman sa loob ng pamamahay nito. Riza, maiwan ko muna kayo ng kuya mo, ha? Kailangan kong sunduin si Danica eh. Dadaan din muna ako saglit ang supermarket. Nito na siyang nagpabilis ng kabog ng puso ko. Bagya akong nataranta. Samahan na kita, kambal. Akala ko pagbibigyan niya ako. Ngunit ganito lamang ang naging sagot niya sa akin. Hindi naman ako magtatagal, kambal. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nangangain ng buhay ang kuya mo eh. Dahil doon, wala akong ibang choice kung hindi ang manatili sa aking kwarto, kung saan wala akong ibang ginawa kung hindi mahiga at pagmasdan ang oras sa aking cellphone. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil biglang nangating lalamunan ko. Umubo ako at naglakad ako papunta sa baba para lamang maghanap ng tubig na maiinom. Riza, may problema ba? Sinubukan kong panatilihin ang katahimikan sa buong kusina. Kahit muntik na akong magulat nang makita ko ang bangungot na pilit kong iniiwasan. Mas pinili kong huwag umimik kay Daniel at magkunwaring inuubo pa rin, kaya kailangan kong uminom ng mas marami pang tubig. Nagtiis ako, kahit ang totoo ay sukang-suka na ako sa dami ng nainom ko. Bumuntong hininga siya. Iniiwasan mo ba ako dahil sa nangyari kagabi? Ganon na lamang ang pamimilog ng mga mata ko sa sinabi niya. Naisip ko mang ilihis ang usapan, ngunit alam kong hindi pwede. Nakakasigurado kung nakita niya ako, kaya wala akong pwedeng sabihing alibay. Kung pwede ko lang sanang hilingin sa lupa na ihukay niya muna ako, nang sa ganun ay matakasan ko ang sitwasyong to. Baka kanina ko pa ginawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin sa kakambal mong nahuli mo kami. Para akong nabunuta ng tinik sa sinabi nito. Talaga, kuya? Promise? Naninigurado kong tanong sa kanya. Tumango lamang ito habang nakangiti ng makahulugan sa akin. Pero sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yun? Nauutal kong tanong. Maglaro tayong dalawa ng bahay-bahayan. Otomatiko akong nasimento sa aking kinatatayuan.
Hindi lamang dahil sa seryosong boses ni Daniel, kung hindi dahil sa kamay nitong mahigpit na nakahawak sa aking braso. Ano? Hindi pwede. Mali ang binabalak mong gawin. Pagpigil ko sa kanya. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Riza. Bahagya akong napapikit nang bigla niya akong hinila papalapit. Bigla akong nahiya at nailang ng mga oras na yon. Mukhang wala na akong kailangan pang itago dahil alam niyang nadala na rin ako sa mga nangyari. Sabi ko sa sarili ko. Gustuhin ko mang makipagtitigan ng matagal sa kanya, pero alam kong maaari talaga naming ikapahamak ang bagay na yun. Hindi naman masama kung aaminin mong nainggit ka nung gabing yun. Hindi naman ako madamot, Riza. Kaya kong ibigay din sa'yo lahat bago ka pumunta ng ibang bansa. Hindi ko na siya nagawa pang sagutin nang mapansin ko ang isang makasalanang halik na dumapo sa akin. Ipalagay na lang natin tong isang karanasan at remembrance mo galing sa akin. At syempre, malaking sikreto natin sa kakambal mo. Sa puntong yun, hindi na ako nagdalawang isip na makipag-eye to eye sa kanya. Anong gagawin mo kapag hindi ako pumayag? Tanong ko. Lumitaw ang mapang-akit ng ngiti sa mukha nito hanggang sa mapansin ko na lamang ang haplos niya sa aking buhok. Alam kong papayag ka. Halata ko yun habang nakatingin ka sa akin kagabi, Riza. Ang mga salitang yun ang naging hudyat upang tuluyan akong maging mahina sa sitwasyon naming dalawa ni Kuya Daniel. Hinayaan kong dumapo ang mga halik nito sa aking leeg papunta sa aking tenga. Nanatili akong tahimik sa aking kinatatayuan, pero inaamin kong nawala na ako sa wisyo. Alam ko sa aking sarili na nais ko din. Gusto ko ring danasin ang dinanas kagabi ng aking kakambal. Malaking kasalanan ang gagawin natin, Daniel. Kapos ang giningang pagtango lamang ang sinagot niya sa akin. But it's worth the risk, right? Tama siya. Alam kong mali ang ginagawa naming dalawa ni Daniel. Pero hinayaan ko pa rin siya hanggang sa hindi ko namalayan na umabot na yun ng mahigit 1 buwan. Minsan, nag-uusap kami ng aking kambal at palagi niyang pinagmamalaking wala raw bisyo ang kaniyang asawa. Totoo naman kasing minsan abala si Daniel sa mga paperworks at lesson plan, ngunit gumagawa pa rin to ng paraan upang magkaroon ng oras siya sa kanyang pamilya. Long weekend noon, nang magiya silang mamasyal sa mall at kumain sa labas. Bongga raw kasi ang pasok ng orders ngayong nalalapit na Valentine's Day. Kung kaya naman gusto ng kakambal kong ipagdiwang ang small wins ng kanyang negosyo. Maliban dun, alam nitong magiging abala siya sa paghahanda ng mga customized at bento cakes sa mga oras na iyon. Paniguradong sa CR at pasimpleng idlip lang sa kinauupuan ang magagawa niyang pahinga next week. Sure ka bang hindi ka sasama, kambal? Balak pa naman naming manood ng sine pagkatapos. Tapos dadaan na lang kami sa isang store para bilhan ng kuya mo ng paborito niyang ensaymada. Anya habang nililingon kung bumaba ng anak nila mula sa kwarto nito. Halata ko naman ang panghihinayang sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Next time na lang, kambal. Medyo napagod pa kasi ako sa biyahe ko mula DFA kanina eh. Tugon ko. Sana talaga maging maayos ng requirements ko para hindi ko na kailangang bumalik dun sa susunod na mga araw. Sabi ko pa. Baka naman sinasadya nilang pabalikin ka dahil may nagpapakyut sa'yo doon. Sabay tawa ni Rika. Dapat pala, samahan ka ng kuya mo minsan para akalain nilang may boyfriend ka na. Matamis siya ngumiti. Ako naman ay muntik nang mabulunan. Iniisip ko pa lang na magpapanggap itong boyfriend ko sa labas ng pamamahay nila ay kinikilabutan na ako. Naku, wag na, kambal no. Alam ko namang busy ang asawa mo.
Kulang pa nga ang oras na sa lesson plan at mga paperworks. Napatingin sa akin si Rika. Yung tipong biglang napukaw ang interes niya at sa pagkakatingin niya ay nagtatanong ang kanyang mga mata. Nabanggit mo kasi kanina ang nagkukulong si kuya sa study area ngayon kaya hindi siya makakasama sa'yo. Sayang naman. Sabi ko na lamang. Sunod-sunod tong napatango na para bang nagawa niyang alalahanin ang mga naging usapan namin kanina. O siya, alis na kami ha? Tugon ng aking kakambal. Sure ka talaga? Okay ka lang? Pwede ka namang sumunod kung gusto mo, kambal. Napangiti na lamang ako sa kadahilan ng may iba ring plano ang kanyang asawa. Kung kaya sinabi nitong kailangan kong magpaiwan. Tatapusin lang daw nito ang mga papeles at ako naman ang aasikasuhin nito pagkatapos. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan ang nakaalis silang dalawa. Habang naglalakad papunta sa study area, sumulyap muna ako sa full-size body mirror malapit sa kwarto ni Danica. Halata pala ngayon ang korte ng katawan ko sa suot kong maong na sexy shorts. Hindi naman ako nag-ayos, pero bakit pansin kong may bahagya na ring pagbabago ang aking sarili? Ewan. Kinulit kanyang sumama sa kanila, no? Nakangiti nitong tanong sa akin. Umupo ako sa tabi niya. Mabilis naman itong tiniklop ang folder na nasa harapan, tsaka niya ako hinalikan sa pisngi. Sunod nitong hinawakan ang kamay ko, tsaka malambing yung pinisil. Malapit na tayong dalawa sa finish line. Anya, tsaka makahulugang tumingin sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ko dahil hindi ko kaagad naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. I mean, malapit nang makumpleto ang mga requirements mo. Baka sa susunod na buwan, matutupad mo na ang pangarap mong makapagtrabaho abroad. Sabi pa niya. Napangiti na lang ako habang natawa naman si Daniel. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Tanong ko nang mapansing pagod ang mga mata niya mula sa dami ng tinapos na trabaho. Pwede ba? Anito habang nilalapit ang mukha sa akin. Nagsalubong ang aming tingin at nagkangitian kaming dalawa. Oo naman, pero tulad nga ng mga palagi kong sinasabi sa'yo, hindi kasing sarap ng timpla ni Rika ang timpla ko. Alam mo namang gifted ang kamay ng kakambal ko pagdating sa pagluluto. Masarap naman ah. Papuri niya matapos ko siyang ipagtimpla ng simpleng mocha latte espresso. Parang ako? Sabi ko na may kasamang tawa. Napatingin siya sa akin habang nakangiti. Marahil tulad ko ay tinupok na rin siya ng init. Hindi dahil sa kape, kung hindi dahil alam namin ang susunod na mangyayari. Hindi ito ang unang beses na magkakalat kami sa study area niya. Hindi rin ito ang unang beses na ihihiga niya ako sa mga folders ng mga lesson plans niya para sa kanyang mga estudyante. Halos mabaliw ako ng sandaling yun. Mahigpit ang yakap ko habang pawisan kaming tumutugon sa bawat halik at haplos ng isa't isa. At sa huli, ay muli niya akong nadala sa rurok. Hindi pa naman ito ang huling beses, diba? Sabi nito sabay lapit ng mga labi niya sa mga labi ko. Umiling ako hanggang sa isang matamis na halik ang iginawad namin sa isa't isa. Hanggang sa muling pumulupot ang kaliwang braso ko sa batok niya na para bang humihiling pa ng isang beses na tinanguan naman niya. Kasabay ng pag-uga ng kama, nang bigla kaming makarinig ng tunog mula sa labas. Pinagsawalang bahala namin yun dahil inakala naming pusa lamang ang nanggugulo sa master's bedroom. Dad, nasa study area ka pa? Otomatiko kaming napakala sa isa't isa ni Kuya Daniel. Kapwa natataranta at kinakabahan sa malaking posibilidad na mahuli kaming dalawa ng aking kakambal. Bilis, magtago ka muna sa ilalim ng mesa.
Hingal nitong sabi sa akin. Tulalaman dahil sa pagkadismaya, pero mas malaki ang kagustuhan namin na huwag kaming mahuli ni Rika. Ito ang unang beses na muntik na kaming mahuli sa akto at sa mismong study area pa talaga kung saan alam nitong busy sa trabaho ang kanyang asawa kaya hindi ito nakasama sa bonding time nilang pamilya. Ramdam ko ang lamig ng aircon na dumadampi sa aking kutis. Ayoko namang basta na lamang kumuha ng papel at baka mamaya ay mahuli pa kami kapag nakagawa ako ng mahinang tunog. Hindi ko tuloy maiwasang huwag makaramdam ng hiya habang pinapakinggan ang usapan nilang mag-asawa ng mga panahong yun. Feeling ko ay unti-unti akong sinisisi ng aking konsensya mula sa pagtataksil na ginawa naming dalawa ng asawa nito. Hanggang sa puntong alam kong nababawasan na ang oras ni Daniel para sa kanyang pamilya dahil sa mga lihim namin. Habang tumatagal, ay mas nadaragdagan na rin ang kasalanan namin. At marahil, ito na ang tamang panahon o mas mabuti yatang sabing hudyat para huminto na at gawin ang tama. Masasabi kong labis kong pinagsisisihan ang mga nagawa kong kasalanan sa aking kakambal. At kahit 3 taon na akong nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa, habang panay ang padala ko upang tulungan sila sa pag-aaral ni Danica sa kolehiyo, ay alam kong hindi sapat yun upang maihukay ko sa limot ang lahat ng mga nangyari. Tunay ngang mali ang magpadala sa tukso. Hindi iyon tama, tulad na lamang ng naging karanasan ko. Nagustuhin ko mang kalimutan ang mga nangyari, ngunit mukhang matatagalan pa bago ko mapatawad ang aking sarili. Hanggang dito na lang po ang aking istorya at salamat sa pakikinig.